Ayan. Hello mga batang 80s and 90s. Ang guest ko ngayon, actually, ang makakatsikahan natin ngayon ay isa siguro sa mga itinuturing kong idols ko when I was growing up. Kasi kaintaran ko to eh. Miyembro siya ng Wednesday group ng That's Entertainment at siya lang naman ang nag-iisang morenong chinito nung 90s. At of course, siya yung famous ka-love team ni Sheryl Cruz. Siya ba ang Mr. Dream Boy ni Sheryl Cruz? Malalaman natin yan. He's an actor, a lecturer, and aside from being a good husband, a father, updaters, let's welcome Mr. Romnick Sarmenta. Thank you for having me, Nelson. It's a pleasure and an honor to be on your show. So, naging kayo ba ni Sheryl noon, nung time na yon? Ano ba tamang sagot, Sheryl? Tama ba ako na parang noong 2018 daw, dapat magkakaroon kayo ng reunion? Tapos parang tumanggi ka pa yata. Totoo ba? Pero, there were times daw na parang gusto mo nang mag-quit sa showbiz. Pero hindi natutuloy. Actually, I did. Ang tagal na nito. Sabi ko, ba't parang wala pa kaming chikahan ni Nico? Magtatatlong taon na yung podcast ko, parang ngayon lang kita na-guest. And sabi ko nga, it's really, close to my heart yung mga yung mga ganitong age, yung mga 80s and 90s. Grabe, throwback muna tayo, Nico. Game. I said na you're a member of the Wednesday group. And ito, siguro yung mga millennials at saka yung mga Gen Z, hindi na nila alam kung gaano ka-massive ang That's Entertainment before. Pero during the 90s, no, it's the thing. Oo, yun yung variety show sa hapon na papanoorin mo every day of the week from Mondays to Fridays, yung iba't ibang grupo, and then Saturdays, all together kami. Yeah. Anong nami-miss mo sa time na yon? I think it's fair to say na isa sa pinakamamimiss mo as a member of That's Entertainment is the rest of the guys. The guys you spend your weekdays with. Kasi hindi pwedeng hindi kayo maging close sa isang araw. Originally, I was with Friday group. And then, when the reshuffle happened, napadpad ako ng Wednesday. And most of us were reshuffled. So, kahit pa paano, we all have two sets of families. No? The people we originally started with and then the people we ended up with. At sila yung mga nakasama namin ng madalas at matagal sa mga production numbers. So, nandyan yung, syempre, pag production numbers, meron kayong at least 2 araw ng rehearsal. So, nandyan yung nagkakakilalanan kayo ng ugali, magkakasama kayo sa mga provincial shows, magkaka-sharean kayo ng mga personal experiences or personal struggles kung meron man. And then you build friendships. And sometimes sa industriyang to, parang mas yun yung mahalagang experience eh. Yung totoong friendship within the workspace. Kasi alam mo naman, sa trabahong to, it's very difficult to make and keep friends. Totoo yan. I mean, yung really totoo, good no? friends. Yung totoong friends. Oo. And alam mo, sabi ko nga, di ba, na napaka-massive nito. And iba yung preparation nyo noon eh. Kasi di ba every day, meron kayong pasabog na performance. Plus nagkakaroon kayo ng contest pag Sabado. Kaya grabe talaga yung preparation ninyo. Ibang-iba na yun, no? As compared to now. I think I always say this when people ask me ano yung kaibahan ng mga teenagers noon at teenagers ngayon. We enjoyed being teenagers. Kasi, I have to give all the credit to Kuya Germs. I'm sure at the back of his head, he wanted to keep everyone from vices. He wanted to keep everyone from making unnecessary mistakes. He wanted everyone to feel their age at hindi magmadali sa buhay. That's why he decided, gawin kong visit yung mga batang to. Sa loob ng araw nila, nandyan yung magbabasa sila ng spiel, gagawa sila ng
update news report, magdadrama sila ng konti, kunyari, parang workshop on air. Nandyan yung pakakantahin kami, pasasayawin kami. Tapos para hindi sila tumetenga pag wala sila sa araw nila, may competition sa Sabado para nagre-rehearse sila at least twice a week. No? And they spend more time being productive. I think that, yes, it made us very busy and medyo nakakapagod at times, lalo na pag malapit na yung anniversary kasi iba pa yung anniversary presentation, iba pa yung numbers na kailangan mo i-present. Pero at the same time, it removed you from unnecessary worry. Ang kailangan mo lang intindihan kung ano yung hinihiling sa'yo at ano yung pinapagawa sa'yo. At kadalasan yung pinapagawa sa'yo, nakakatulong sa pangangatawan mo, nakakatulong sa pag-iisip mo dahil ang iniisip mo lang sayaw, iniisip mo lang kanta, iniisip mo lang costume. Hindi ka kailangan mag-isip ng malalim na bagay. So, you actually are enjoying things that you should be enjoying at your age. Importante yun. Importante yun eh. Importante yun. Kasi mga bata ngayon, parang minsan iniisip ko, pag may napapanood ako sa TV, parang ilang taon na kaya itong taong ito? Kasi ang mature ng mga roles, ang mature ng mga problemang kinasasangkutan o kinaharap nila. And for me, parang minsan ang worry ko as a parent, baka isipin ng mga anak ko, dapat pag ganitong edad, di na kaagad ang iniisip mo, yun na kaagad ang kinakaharap mo. Hindi naman dapat, di ba? You should enjoy growing up. You should enjoy your years. You should enjoy your youth. Parang masaya lang, naglalaro lang lahat. Oo, parang ang thinking nung time na yon parang, uy, malapit na ako maging adult, malapit na ako mag-18, malapit na ako mag-21. Isipin ko yung pag nandun ako. Hindi ako magmamadali. Di ba? Minsan parang, ang dating ngayon ng mga bata, parang, uy, 16 na ako, 2 taon na lang, 18 na ako, so pwede na ako mag-adulting. Parang, teka muna, enjoy mo ba yung pagiging teenager mo? Oo. Di ba? Why rush? Bakit ka magmamadali into adulting life? Pagdating mo dun sa adulting life, sasabihin mo, hirap naman ito, hassle naman ito, di ba? Maybe the millennials and the yung mga Gen Zs do not know, merong show dati na drama show dati, yung Gulong ng Palad, and it was also massive. In fact, doon ka as Pepin, di ba? Gulong ng Palad, oo. So you started pretty much early. I mean, earlier than yung kasikatan mo sa That's Entertainment. To be fair, na-invite akong maging part ng That's Entertainment dahil maaga akong nag-artista. Kumbaga, if you remember, the original concept of That's Entertainment, mga anak ng mga performers, mga singers and actors ang nakalagay doon. Sila Gianna Gibbs, sila Dran Reb, tapos mga child stars, katulad nila Nino Mulak, nila Lea Salonga, they were originally from That's Entertainment also. That was the original concept of Kuya Germs. Yung next generation of artists, sila Kring Kring Gonzalez, di ba? They were there also. Yeah. So, na-invite ako ni Kuya Germs, nag-guest kasi, may pinomote akong pelikula sa daigdig ng mga artista sa telebisyon isang umaga. That is the mid-morning show yung daigdig ng artista sa pelikula. I can vividly remember. That's before the noontime show Tama ba ako? Oo. So maraming nagtatanong bakit wala ka sa That Entertainment? And then ang sagot ko lang siguro, if I remember correctly, ang sagot ko that time, wala naman pong nag-aaya. Sabi kong ganun. And then sabi niya, sige, mag-start ka na next week. But then the following week, nagkaroon ng kudeta sa GMA, so hindi ako natuloy. So after a month, he calls again. He says, mag-start ka na. Nasa Broadway na kami. So I did my first appearance in Broadway on a Friday with kasabay ko si Jennifer Sevilla pumasok. Parang off-season kami pumasok Pinasok lang kami bigla. I'm sure hindi mo in-expect na magiging ganun ka-massive yung kasikatan na makukuha mo when you got to That's Entertainment. Alam mo, in all honesty, how do I put this? I have always immensely enjoyed working. Parte kasi siya ng pagkatao ko. Since nagsimula akong mag-artista ng 4 years old, it has always been normal, quote-unquote, to me. Hindi ko pinangarap talaga, totoo. Hindi ko pinangarap kahit kailan sumikat. Gusto ko lang magtrabaho.
It allows me to express myself. I enjoy it in that sense. And on the practical side, nakakatulong sa pamilya ko. Kasi di naman kami mga anak mayaman, no? And sa family ko, ako lang naman talaga ang artista. When that was happening, I was like, kung nakakatulong sa pamilya ko at nag-enjoy ako, tapos na nagagamit ko kung ano man tong regalo na to ng Diyos, di okay, di ba? Okay na yun. Sobrang blessing na to. So, when people started talking about being popular or yun nga, nung sumisikat, I always thought na parang, so hanggang kailan to? Yung ganun. Kasi parang alam ko, pinalaki ko sa idea na palaging may mas kesa sa'yo. May mas gwapo, may mas magaling, may mas matalino, may mas matangkad, may mas maputi. Palaging may mas. So hindi pwedeng ikaw yung sukdulan. Ganun. So pag dumating yung time na umabot ka sa taas, dapat alam mo din paano tanggapin pag wala ka na sa taas. So hindi ko pinangarap yung umabot sa pinakataas. Kasi parang sabi ko, paano yung pakiramdam pagkatapos nun? Ganun. So even in the time na nasa That's Entertainment ka, yan yung tumatakbo sa isip mo? Oo. I am grateful. Sobra. Minsan umabot dun sa point na akala ng ibang madrama ako. Kasi naiiyak ako sa harap ng ibang fans. Pero sinasabi ko kasi sa kanila, sobra ako nagpapasalamat. Pero kahit tanungin mo yung mga totoong fans ko talaga, pinapagalitan ko sila pag nagpupunta sila sa Broadway ng naka-uniforme. Pinapagalitan ko sila pag nagpupunta sila sa taping ko or sa shooting ko ng araw ng klase. Kasi ang dahilan ko palagi, pag nalaman ng magulang mo na ako'y sinusuportahan mo, tapos nag-absent ka dahil sa akin, yari ako. Diba? Yari ako. Anong ginawa ko para gawin yun sa inyo, diba? So, unahin mo yung importante. Kasi ako, pakiramdam ko, inuuna ko yung importante rin para sa akin. So, as much as I appreciate all the support, supportahan niyo ako sa ibang paraan, hindi sa ganito. And because I don't want to see them lose something valuable, especially when I'm no longer in that position. Paano pag nalaos ako tapos nawalan ka rin? Parang ang sakit naman nun. Di ba? Mas okay na ako na naayos mo yung sayo habang sinusuportahan mo ako para hindi masakit, mawala man. So, grabe no? Okay, ngayon ko lang naririnig itong mga kwento mo na ganito. Bibihira yan sa mga artista. In fact, parang ngayon, wala pa akong nakikitang ganyan na artista. Na who would care so much para dun sa fans nila na parang, hindi mo pwedeng gawin to in my time. I was raised by my mom and nakita ko naman kung papaano niya ibinuhos yung sarili niya. She did her best. As far as her understanding would take her, she did her best for me. Tatrabaho siya. Hindi kami nakikita sa bahay kasi ang trabaho niya, aalis siya ng maaga, tulog pa ako. Uuwi siya, tulog na ako. Diba? So, I saw that kind of parent. And I figured I am so blessed and I am so lucky. But I also remembered, these kids, these people who support me, they have parents. And their parents have dreams for them. Their parents love them. Their parents want the best for them. So, kung talagang gusto nila akong tawaging idol, ayoko kasi yung tinatawag ako idol eh. Palagi ko sinasabi, Nick lang, please. Ayoko ng idol. Pero pag sinasabi nila, hindi, ikaw yung idol ko, ikaw yung idol ko, ikaw yung idol ko. Okay, kung ako yung idol mo, huwag mo na akong sundan. Na-appreciate ko na yun. Yung pagbili mo ng ticket para panoorin yung pelikula ko, yung pagtutok mo sa TV, kada Miyerkules. Pagbili mo ng notebook na nandun ako. Yung pagbili mo ng notebook na nandun ako. Yung paggastos mo ng 5 piso para sa picture sa recto na nandun ako. Okay ko na yun. Diba? Oo. Maraming salamat. So, yung oras para sa pag-aaral mo, yung oras para sa pagtatrabaho mo, yung oras para sa pamilya mo, bigay mo sa kanila. Kasi may oras ako. Pag manonood ka ng pelikula, oras ko yun eh. Salamat, diba? Pero yung oras mo, yung oras na dapat para sa ibang tao, ibigay mo. Kasi kung talagang ako yung iniidolo mo,
maniwala ka sa hindi, gusto kong gawin yun para sa lahat ng tao sa buhay ko. Wow. Wow. Grabe alam mo, sabi ko nga sa iyo nakakamangha na nakakilala ako ng artista na ganyan. Of course, sabi ko kanina, Nico, part ng kasikatan mo sa That's Entertainment yung tambalan ninyo ni Sheryl Cruz. Mm-hmm. And hanggang ngayon, di ba? Parang marami akong kilalang mga nanay na and talagang kinikilig. Ewan ko, bakit parang ganon? Ba't may kinikilig pa rin sa inyo ni Sheryl? Parang ang dami yung unfinished business. Siguro dahil dahil panahon nila 'di ba? Doon nila naramdaman siguro yun yung panahon na nagkaka-crush din sila, may mga nakikita silang classmate o kapitbahay nila na sana makatuluyan ko to, 'di ba? And somehow doon sa mga simpleng pelikulang ginawa namin na very very innocent most of the time naman yung love story Hindi siya mali siya Kagustuhan lang talaga ganyan. So siguro nakaka-relate sila. And sometimes when we empathize or when we can relate to someone in that sense, we feel their kindred souls, 'di ba? Na parang pag may nabasa tayo na kunyari nabasa ako, pag nababasa ko yung tungkol kay Keanu Reeves, kung gaano siya ka-generous as a person, kung gaano siya kabait sa mga taong nakikilala niya, kung gaano siya kasimple, feeling ko, gusto ko itong maging kaibigan. Ganun. Hindi ako nangangarap na maging kaibigan ni Keanu Reeves, pero itong taong to, dahil sa pagkatao niya, gusto ko siyang maging kaibigan. So, siguro, in that kind of sense, yung mga fans din na nakarelate doon sa tambala namin ni Sheryl doon, nakadikit pa rin yung feeling nila na, pwede akong magka-crush, pwede akong ma-in-love sa ganitong klaseng tao. So every time nakikita nila kami, kayo ulit, gano'n, di ba? Kasi nabubuhay yung feeling na yun na hopeful. Oo, may trivia ako sa iyo Ito, atin-atin lang to. Years ago, lang ito, hindi ito lumalabas sa podcast mo. Wala, hindi ito lumalabas. Alam mo, parang years ago, bagong reporter pa lang ako noon, and I had to do an interview with Sheryl Cruz. Kauuwi niya lang yun from the US. Okay. Parang gumawa siya ng magpakailanman. And I can remember, the first time na in-interview ko siya, hindi ako nakapagsalita. Kasi, alam mo yun, di ba, parang, totoo ba to? Nangyayari ba to? Kasi, sabi ko, hindi ko alam kung naikwento ko na sa kanya yun, pero, grabe, yun, totoo yun, nangyari talaga yun. Tsaka tag-credit din where it's due, no? Si Sheryl kasi, parte ng, quote-unquote, and I don't mean anything wrong with this, quote-unquote, royal family ng showbiz, di ba? I mean, isang buong pamilya, from Fernando Po Jr., Susan Roses, Rosemary Sonora, Jessie Cruz, or Ricky Belmonte, diba? Lahat sila mga artista And the Cruz family pa sila. So parang, medyo nakaka-starstruck din naman yung gano'n. When I was first paired with her, parang yun yung idinikdik sa akin ng producer kong si Robert. Si Sheryl Cruz yan. Member ng royal family ng Philippine cinema. Teka, diba? Nico, magkaibigan naman tayo. May tatanong ako sa iyo. Ito, sure. Huwag ka ma-offend. Itatanong ko lang. Kasi syempre, diba, nadala na ako Ang dami-dami kong pinaniwala ang mga showbiz magazine nung bata ako Pero, totoo, naging kayo ba ni Sheryl noon? Nung time na yon? Ano ba tamang sagot, Sheryl? Hindi ko kasi alam kung inamin niya. Hindi kasi, matagal kaming magka-love team, no? I think it started, magka-love team kami, 17 pa lang ako Mag-18 pa lang ako noon sobrang bagets, no? Sobrang bagets ninyong dalawa. And she's 2 years younger than me. So, 15 pa lang siya. So, kung iniisip ng mga tao, naging sila ba? Sa kung ano man po ang abot kaya nung ganung klaseng pag-iisip mula 15, 17. Tapos umabot ako ng 18, 19. So siya umabot ng mga 17. Parang naging kami. Siguro dahil we were always together. Every day. Merong ang tawag natin doon, 'di ba? MU. Parang ganoon. But we were also very young. So hindi mo masabi na
seryoso ba yun o hindi. Hindi mo rin pwedeng sabihin, hindi naman siya seryoso. Kasi we were together. We were not trying to play with each other's feelings. I think it's fair to say na the being together every day made us fond of each other, and we found it easier to relate to each other. Pero to call it a relationship, I think masyado kaming bata din. Sabi ko nga sa'yo, nung time kasi na yun, elusive ang mga artista. We just get it from showbiz magazines. And most of the time, hindi katulad ngayon, like parang sa social media, labas na kung alam, sila mismong naglalabas kung sila. Oo. Siguro kasi parang ngayon kasi din, because of the internet, ang daming pwedeng maglabas ng version. And siguro para hindi pangit ang lumabas na version, sige na, kami na magsasabi, ganito yung nangyayari sa amin, kami talaga, okay, tapos na. Parang ganun siguro iniisip ng iba. Pero Gen X ako eh. Lumaki ako sa mga boomers eh, na lumaki sa silent generation. So, kami, pinalaki kami dun sa idea na you keep your private life private, di ba? Oo. Di ba? Kasi parang you don't have to tell people everything. There are things that are worth keeping private. Kasi the less people who know about it, the less susceptible din siya sa gulo. Parang gano'n. At saka less yung nakikialam. So, tahimik kami, gano'n. And of course, syempre, you fell apart, kayong dalawa ni Cheryl, and then nagkanya-kanya na kayo hanggang sa, of course, nagkanya-kanya kayo ng yung totoong relationships na, no? Tama ba ako na parang noong 2018 daw, dapat magkakaroon kayo ng reunion? Tapos parang tumanggi ka pa yata. Totoo ba? Parang 2018, magkakaroon kayong reunion project daw. No, there was someone, I'm sorry, no offense, man. There was someone trying to pitch it. Kaya lang, at that time, in 2018, I was doing Halik with ABS-CBN. So, nung pinipitch nila, meron kaming pelikula gusto namin kayo pagsamahin. Sabi ko, pasensya na po, meron akong existing series and I'm under contract for this series. Sabi ko, kasi per program naman ako, hindi naman ako exclusive. So, hindi ko siya pwedeng gawin. And then, it sounded lang na parang, to me, I'm not saying that's what they meant, pero it sounded lang na parang, hindi, kailangan nyo to, balik tambalan nyo to, ganyan. Sabi ko, sorry, kasi may trabaho akong ginagawa. And hindi... Sorry, natawa ko dun sa ano. Parang, parang ito na yung babalik na kayo sa showbiz, ha? May trabaho nga ako ngayon. Parang babalik sa showbiz. Exactly, yun din yung taramdaman ko. So sabi ko, teka muna, hindi mo ako naintindihan. May ginagawa akong trabaho. Sabi ko gano'n. And they were just trying so hard to sell the idea na babalik sa love team. Sabi ko, excuse me, 5 na po ang anak ko, hindi na po ako pang love team. Sabi ko gano'n. Parang hindi po karapat-dapat at hindi magandang tingnan. Pag love team ako, yung 5 na ang anak ko, di ba? So, that time, sorry, I mean, I know, hindi ako dapat tumawa, pero no, but the idea is very it's really funny, di ba? Right? Like, it's really funny. Na parang, pitchan ka ng ng ka-love team. Hello? Dude, if you talked about the story, kasi sa akin palagi, it's the merit of the story, di ba? Yung, kung pinag-usapan natin kung gaano kaganda yung kwento, I would have considered. Pero ang pinag-usapan kasi kung paano i-market and paano magda-drum beat and gagamitin yung love team. I was like, with all due respect, sabi ko, Cheryl has earned the right to be billed with anyone, sabi ko. And I'd like to think, sabi ko, na ikaw din. After all these years, ako din, I have earned that right to be billed with anyone. Sabi ko, so don't make it sound as if kailangan namin yung isa't isa para sumikat ulit. Kasi kung ang sinasabi niyo para sumikat kami ulit,
hindi naman yun yung habol ko. Sabi ko, and I'm sure hindi yun yung habol niya. Magmula naman nung bumalik siya, we have partnered together a few times on TV. Kasi if I remember correctly, when I was doing Mulawin, GMA mentioned that they wanted to bring her in. And with all the fairness to GMA, parang natouch pa nga ako kasi parang nagsabi muna sila bago nila kinausap si Cheryl na parang gusto sana namin ipasok for this role with this plot. There is a history between your character and her character. Okay lang ba? And I'm like, yeah, sure, why not? It's work. Di ba? Kasi trabaho yan eh, di ba? Maganda naman yung flow ng story. Maganda para sa characters namin pare-pareho. Maganda para sa pagkakwento ng narrative. Maganda siya, di ba? And then after that, meron pa yung show naman nila, tapos ako naman yung ipinasok. So, tinanggap ko din. Kasi maayos naman yung plot, maayos naman yung character. Kontrabida ako, pero okay lang din. Kasi maganda yung pagkikwento. May mga ganong instances. Hindi ako humihindi dahil siya. Hindi yun eh. Hindi sound yung dating ng project, di ba? Or parang mali yung bentahe. Yung gustong i-push na parang, hindi, kasi gusto namin mag-love team kayo ulit. Teka muna. Natatandaan na kami, di ba? What's the best part about being a heartthrob that time? And ano yung downside naman? Kasi I'm sure may downside yan. The best part? Chick boy ka ba nun? Hindi eh. Wala namang sabay-sabay. Nagkasunod-sunod lang. Pero walang sabay-sabay. So, hindi naman ako ganun ka-chick boy. Hindi ganon. Hindi ganon. Limited chick boy. Ano lang. Hindi, siguro there are two sides of the same coin. When it comes to the families of the people I pursued, no? Merong sobrang receptive, meron namang sobrang ayaw sa akin. Kasi parang meron silang perception or meron silang idea kung sino at ano ko. So, either gusto nila yun or ayaw nila yun para sa anak nila. So, yun yung both sides of the same coin. Na parang it's a good thing and it's a bad thing at the same time. Na parang sinabi, hindi, heartthrob yan eh. So, lulukuhin ka lang yan. Gusto ba yun ng tatay niya o ayaw ng tatay niya? Okay ba yun sa nanay niya or hindi okay sa nanay niya? Di ba ganun yun? So, I think yun lang. Other than that, siguro yung fringe benefits nung minsan makikita ka sa pila ng manager ng bangko o restaurant. Tapos sasabihin, alagaan mo yun. Yung ganun. Oo. So, kumbaga may mga benefits talaga. Ang pagiging may fringe benefits. Oo. Na parang nabibigyan ka ng konting consideration. I don't want to say priority kasi up to now, insistent naman ako na pag nasa pila ako, pumila na ako, nasa queue na ako. At maraming nauna sa akin. Hindi tapusin mo muna sila, di ba? Okay lang yun. Kasi nakapila na rin naman ako eh. At okay lang akong pumila. Kunyari, sinabi naman sa akin, pag pumunta ka sa office, diretso ka na sa office ni ganito. Yun, gagawin ko. Di ba? Kasi kuyang pila na yan. Wag nyo na akong unahin, basta wag lang kayong magpasingit sa harap ko. Kasi pipila ako kahit 100 kami dito, pipila ako. Wag lang ano. Ayaw natin masingitan kasi kung kunyari funny kasi yung manager dun sa bank na pinagbabangkuhan ko. Nagkakwentuhan kami tungkol dito tapos tawa lang din siya ng tawa. Sabi ko, kunyari dumating ako at may usapan tayo the day before pa na pupunta ako at merong nauna sa akin na importante rin. Ahin mo, di ba? Yun lang naman yun. Nauna siya eh. Oo. Sa bagay. Kung nauna ako sa kanya, tapos dumating siya, wag mo siyang unahin sa akin kasi nauna ako eh. Yan lang. Pero, pag naka-queue siya, naka-queue siya. Diba? Pagka naka-schedule siya, naka-schedule siya. Walang problema dun. Pero ito daw yung best asset mo raw, yung mga mata mo. So, paano mo ito nagagamit para magpakilig dati?
Alam mo, isa ka sa mga aktor na kilala ko na yung pinaka-expressive yung mata eh. Hindi naman siya sobrang planado. Hindi ko siya inaaral. Although I am observant, pinapanood ko yung mga tao sa paligid ko, yung mga taong malapit sa akin, yung mga taong kinakausap ko, yung mga taong nakikipag-usap sa akin, yung mga veteranong nakatrabaho ko. Pinapanood ko kasi talaga sila eh. Pag kumikilos, pinapanood ko paano sila magsalita. But most of all, habang pinakikinggan ko yung tono, pinapanood ko yung mukha nila para nakikita ko yung small differences or inflections. Yung details, no? Oo eh. At doon ko naiintindihan lalo ano yung ibig nila sabihin. Kasi lumalabas yun sa katawan eh. Yung kailangan sincere ka. Kailangan alam mo yung sinasabi mo. Hindi pwedeng memorize lang siya ng mga linya at sabihin mo lang na ganun-ganun lang eh, di ba? So, siguro kaya ko siya nagagamit kung sinasabi ng mga tao na yun yung isa sa mga pinaka-effective tools ko. Siguro kaya ko siya nagagamit kasi naiintindihan ko yung sinasabi ko to the point na nararamdaman ko yung sinasabi ko. I get it. Totally. Kasi I made mention kanina yung indie film. When I was watching it, 'di ba, your character went through a series of emotions. And yung pag nakakaawa ka talaga. Pero pag 'di ba pag nagagalit ka, nakakatakot ka talaga doon sa kung tutuusin dalawa lang kayo noon About us but not about us. 'Di ba? Salamat. Dalawa lang kayo noon and sabi ko nga, totoo nga na ang best asset mo ay yung mata mo. Yan yung mga mata-mata lang acting. Tinanong ako before kung tinatamad ba akong kumilos sa isang eksena. Kasi ang minimal na ang galaw ko. Sinasabi ko kasi I have found a lot of people that have earned my trust to be so. Ang tipid gumalaw kasi hindi nila kailangan mag-exert ng ganong effort or mag-spend ng ganong energy to get the point across. So parang naintindihan ko na minsan ang sobrang pagkilos, ang sobrang laki ng movement is also noise or filler. Pero of course, depende yun. Pag gumagawa ka ng Greek play, hindi naman pwedeng hindi ka kumikilos. Kailangan malalaki galaw mo, di ba? Parang yan. Totoo. So depende. Depende dun sa pagkakaunawa ko at pagkakagawa ko ng character. May mga times na ma-arm movements, may mga times naman na mataas palagi ang boses. Pero often, gusto ko yung mga characters na medyo nag-iisip ka. Anong iniisip niya? Pero there were times daw na parang gusto mo nang mag-quit sa showbiz. Pero hindi natutuloy. Actually, I did. That's it for now, updaters. Bukas pag-uusapan natin kung talaga bang nag-quit sa showbiz si Romnick Sarmenta. At for the first time, magsasalita na siya tungkol sa naging hiwalayan nila ni Harleen Bautista noon. So stay tuned.